Yes, alright mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So ngayon nga po, pag-usapan natin, yan. So sabi dito ni Senator Joel Villanueva, fake Viber message daw po yung mga lumalabas na screenshot about nga po dito sa issue ng mga kickbacks dito nga po sa flood control projects. Abay, mukhang panibagong palusot to, 'di ba? Kasi kung dati, ang mga palusot na naririnig natin is, hindi, nahack kasi yung account ko eh. 'Di ba? Pwedeng ganon, nahack yung account ko. Ngayon naman, ang palusot ni Senator Joel Villanueva, abay, fake daw po ang message at kaya pong gumawa ng edited and fake message sa pamamagitan lamang po, mga minamahal, ng 20 seconds. Nag-demo pa nga itong si Senator Joel Villanueva kung paano mag-edit. Diba mga minamahal, madali ang mag-edit dito nga po sa metadata ng isang picture. Abay, parang alinaw naman ang punto mo, Senator Joel Villanueva, na parang mukhang nililinis mo yung sarili mo. Kaya siya gusto niyang iparating na fake daw po lahat ng sinasabi ni District Engineer Bryce Hernandez. Pero teka lang muna. Kung ganyan pala kadali, ibig sabihin lahat ba ng mga screenshots, lahat ba ng mga kunyari, nagpapa-Gcash tayo, ganyan. Ibig sabihin, fake din ba yun? Automatic, lahat fake na lang? Diba? Parang very convenient na kasi ng palusot ni Senator Joel Villanueva. Parang gusto niya lang gumawa ng himala. Gusto niya lang gumawa ng magic. Anyway, mamaya, meron tayong, wait lang, may i-chat nga akong kaibigan na para masabi natin na paano ba masasabi natin totoo ang isang text message sa Viber. Chat natin. Sinend ko na. Tingnan lang natin mamaya ang reply ng ating kaibigan, mga minamahal. You know what? Itong palusot ni Senator Joel Villanueva, that kind of palusot is a classic moves ng mga politiko na kapag nahuli, diba? Syempre, automatic gagawa ka ng palusot. Alangan naman aminin mo, edi convicted ka kaagad, diba? Magpapakita sila ng mga technicalities, diba? And also, magpapanggap sila na expert. Syempre, matagal na yung issue inabutan na ng weeks. So, meron na atang nakapag-advise kay Senator Joel Villanueva. It's either yung kanyang mga kaibigan, mga abogado, na para maidiin si Bryce, sabihin na lang niya na edit, diba? So, parang, tawag dito, parang simple lang yung gusto nilang palabasin na itong si Bryce Hernandez ay nagsisinungaling. Which is, yun naman talaga yung aims nila para hindi sila madiin dito nga po sa flood control anomalies issue. Tandaan nyo mga minamahal, hindi lahat ng mamamayang Pilipino ay madaling maloko. Lalo na ngayon, kabisado ng taong bayan ang style ng mga politikong mahilig maghugas kamay. Ang daming ganyan, katulad ni Jinggoy Q, tingnan ninyo, di ba? Pero, wag nating ilihis ang issue. Dito tayo sa flood control controversy. Mga kababayan, itong issue sa flood control, sobrang lalim nito. Oo, kasi bilyong-bilyong pondo ang nakarating sa bulsa ng mga iilang yan. 'Di ba? At, napangalanan nga si Joel Villanueva, si Jinggoy Estrada. Ang tanong lang natin dito, kung wala kang involvement, bakit parang takot na takot kang madawit? Tanong lang. 'Di ba? Bakit parang sobra-sobra ang effort mong magpaliwanag na fake ang lahat?
Di ba, hindi naman lahat ng ebidensya kayang i-edit, lalo na kung yung mismong sa system logs ang babasehan. Yan na ngayon tinanong ko sa ating kaibigan, mga minamahal. Mamaya, nagre-reply pa siya sa atin dito. Typing pa yung kaibigan natin na paano masasabi na hindi edit ang isang conversation. Di ba? Kaya malinaw ang panawagan natin, mga minamahal, na hindi sapat yung ginawang demo ni Senator Joel Villanueva para maging palusot yan. Ang kailangan natin dito is yung totoong transparency. Kung talagang walang bahid, ilabas mo yung cellphone mo. I-submit mo yung cellphone mo. Ipasuri mo dyan sa independent forensic expert. Diba, simple lang. Kung wala kang tinatago, dapat wala kang kinakatakutan. Diba, mga minamahal? Mga taong bayan, huwag tayong magpapaloko sa mga pinapalabas nilang eklabush, kemerot, keneme. Diba, yung mga ganyang palusot. Dahil, huli na eh. Huli na. Caught on act na Di umano. Pero nagpapalusot pa yung lolo ninyo. Talagang hinusayan. Ginalingan, ginawan pa ng segue, pero ang tunay na katotohanan ay hindi nyo yan mababago at hindi nyo yan basta-basta madidilit sa mamamayang Pilipino. Ito, nag-reply sa atin yung kaibigan natin. Hindi may edit, masasabi daw nating legit ang isang conversation kapag inihain daw mismo ang device, yung mismong cellphone bilang isang ebidensya. 'Di ba? Hindi mo na kailangan magbigay ng screenshot or video ng screen. Ang mismong phone ang pinakamalinaw na source ng message at metadata. So, ibig sabihin, kailangang isubmit ni Senator Joel Villanueva yung kanyang cellphone. And bukod sa isubmit yung cellphone, hindi niya na kailangan magpakita ng demo or ipakita yung source. Cellphone mismo itself. Pangalawa, chain of custody. Tamper evidence sealing. Na kapag nasubmit, isil ang cellphone sa evidence bag na may unique seal serial. I-record ang buong handover. I-photograph ang device, front, back, serial, and IMEI bago isil. Pangatlo, kailangan ng independent digital forensic examination. So, i-commission ng isang independent accredited forensic lab, 'di ba, para ma-extract yung raw data, yung app database, yung system logs, yung file metadata, and timestamp, 'di ba? And yung result niyan is forensic report na may clear methodology at harsh value. Ito yung sabi ng ating kaibigan na IT expert Tapos pang-apat, subpoena logs and backup. Dito nga po sa Viber, Cloud, and Telco. So, humiling ng server's log sa Cloud, backups, and Telco records as a timestamps ng IPS, handover points. So, yung mga yan is this corroborate whether a message existed and a specific time from which device. So, kailangan dito ng IP. And number 5, public cryptographic hash. Public cryptographic hash, trusted timestamp. So, pag may file, screenshot, photo, export na ipapasa sa publiko, press, ipapagawa ng SHA-256 hash at ipublish agad. 'Di ba? Kasama ang timestamp, kung iba ang file na ipapakita, and madaling makita ang pagbabago. Option lang naman daw yung timestamp, mga minamahal. Pang-anim is yung preserve original system logs and app database. So, pang-pito, corroborate with external evidence, CCTV, emails, meetings, logs, witness statement. Yan, gamitin din yan para as a proof dito nga po sa kanyang timeline. So, hindi din naman talaga dapat umasa sa screenshot, pero hindi ibig sabihin na yung screenshot na yun ay mali, ay fake na, diba? So, number 8, notarized affidavit plus video record of seizure. So, paano siya dito madidiin? So, hindi sapat ang kanyang demo. Kung wala talaga siyang tinatago, he should submit
the phone. Diba? Hindi para sa showbiz trick, kailangan evidence-based. So, may seal, may chain of custody, may independent forensic report. Kung nabago, may nakita agad. So, bakit demo-demo? Simple lang. Takot kayo madawit, ilabas ang original, ipasuri. Hindi palusot. So, quick one. Yan po yung sinabi ng ating kaibigan. So, panawagan niya din also na wag maging magic show, di ba? I-submit daw ang phone, i-order ang independent forensic examination, isabina ang Viber sa telco at logs at i-publish ang findings. Kung totoong wala kang bahid, dapat wala kang ikakatakot. Kung may tinatakpan, lalabas at lalabas din yan. Hindi mo pwedeng i-edit ang buong chain of evidence. Galing ng ating kaibigan, no? Oh, shout out sa iyo, Mariki. Diba? Si Mariki. Marita Busquets. Galing niya. So, yun guys. Parang nagpapalusot lang si Joel Villanueva na nahack ang account ko. Kwento mo sa pagong. Hindi kami pinanganak kahapon. Alright. Kayo, naniniwala ba kayo? Yes, it's me again, mga minamahal. Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Ingat mga kababayan.